At dahil maulan-ulan pa rin sa labas, syempre, alam mo namang sa loob umulan. So, syempre sa labas maulan, masarap humigop ng sabaw. So, syempre, iisip tayo ng ulam na may sabaw. So, yan, pagpunta ko sa tindahan, ayan, ito ang nakita kong idea. So, miswa na may patola. So, bali nakabili tayo ng 60 pesos na halaga ng galunggong, 13 pesos na patola at 10 pisong miswa. Tapos, meron tayong hipon sa rep. So, ayan, isasama na rin natin. So, syempre, mamimili tayo ng kutsilyong pambabalat nito sa ating patola. So, kung mapapansin nyo, hindi talaga ako mahilig gumamit ng peeler kasi masanay akong magbalat ng mano-mano. So, ayan. Ang bilis ko naman magbalat kasi nasanay na ako. At saka, basta matalim ang kutsilyo, walang problema. So, next natin gagawin is lilinisin natin itong ating 4 na perasong galunggong. So, pag naglilinis pala ako ng galunggong, yan, nililinis ko muna yan. Tapos, pagkatapos kong maglinis is maghuhugas ako ng plato. Sakto may mga konting hugasan pa dito para mawala yung langsa sa kamay, di ba? Double purpose. So, ayan, ginilitan lang natin ang ating galunggong at lalagyan natin ng asin para malasa naman siya. So, ayan. Pagkatapos nating prepare ng isda, syempre amoy lang sa pa tayo. So, ang gagawin natin, hugasan natin yung naiiwang hugasan dito para bumango yung kamay ko. Kasi ang aking sabon is yung dishwashing na strawberry flavor. So, ayan. Tapos na ako maghugas. Ayan, lalagyan natin ng asin tong ating hipon. Asin at paminta yung nilagay ko dyan. So, syempre, ayan, umpisa na natin ang pagluluto. So, syempre, sabay na yan para tapos agad, sabay din. So, yan, ganyan nga pala ako magprito ng isda. Nakatakip na agad yung takip para hindi na kumalat yung mga talsik-talsik ng mantika at hindi rin ako natatalsikan, di ba? So, ganun yun. So, ang una kong ginagawa, pag may sahog akong hipon, inuuna ko munang gisahin yung hipon para lumabas yung sarap niya, di ba? Yung sarap nun is, yun yung magbibigay ng flavor. Mas titindi yung flavor niya pag pinirito muna natin siya. Tapos, pagkatapos kong prituhin yan, ayan, siyempre, tatanggalin na natin para hindi ma-overcook. Pero yung mantika niya, nandiyan na yung lasa niya. So, pwede na tayo dyan maggisa ng bawang sibuyas maya-maya. Baliktarin muna natin tong isda. So, ayan. Ayaw magpabaliktad yung isa. Balikan na lang natin siya mamaya para hindi madurog. So, ayan. Kukunin na natin siya. And then, syempre, yan. Diyan na nga tayo magigisa ng ating sibuyas. And then, sundan natin ng bawang. Gisa-gisa lang natin yun dyan. Hanggang sa lumabas ang kanyang aroma. So, syempre, bilis-bilisan na natin dahil masusunog na. Lagyan na agad natin ng tubig. And then, maglalagay tayo ng shrimp cube para hindi bitin ang lasa ng shrimp. So, kalahati lang ilalagay ko kasi ang unti lang naman ng ating lulutuin ni miswa kasi hindi naman kumakain yung mga anak ko ng ganyan. Para sa amin lang yun na matatanda. So, yan, nilagay ko na agad yung patola. Tinimplahan ko ng pepper at ng salt. So, syempre, titikman muna natin yan bago natin lagyan ng asin kasi baka maalat na, no? Maglalagay pa tayo. Patis pala. So, ayan, dahil matabang naman siya, ayan, naglagay na tayo ng patis. And then, ayan, lagyan na natin yung miswa para sabay-sabay na silang maluto dyan. Total naman, sandali lang tong lutuin. Ayan. Tapos, tatakpan lang natin yan. Maya-maya, luto na yan. Tapos, ayan, dahil luto na tong ating isda siya, syempre, tatanggalin na natin yan sa ating mantika para hindi na masunog. Tapos, ayan, kung makikita nyo, luto ng ating miswa. Nilagyan lang natin siya ng spring onion. And then, ayan, serve na natin siya. Pero, syempre, bago natin i-serve, i-garnish muna natin yan para appetizing. So, ganyan naman talaga ang buhay. Pag nagbablog, kailangan appetizing siya. Ayan, naglagay ako ng spring onion and fried garlic. So, ayan. Malapit na tayong kumain. Diba? Simpleng ulam. And for less than 100 pesos, may masarap na ulam ka na. So, syempre, ito yung sawsawan natin. So, ang ilalagay ko dyan is hindi patis, hindi bagoong kasi sawa na ako doon. Parang gusto ng medyo masosyal-sosyal na lasa. So, ang nilagay ko dyan is Knorr liquid seasoning. Yun yung ating magiging sawsawan. So, syempre, ilagay na natin dyan. And then, ayan yung ating Knorr liquid seasoning. And then, pisahin na natin ng sili para makakain na tayo. Thank you for watching. Bye!